August 15, 2025, ang ating paksa po ay tungkol sa suspenso ni Vice Ganda na ang tunay na pangalan niya ay Jose Marie Borja Visceral, na siya ay pinanganak sa Tondo noong March 31, 1976. But before we process the mistakes of this artist, kaya po ang props natin, the top 10 mistakes salespeople make. So, nagse-sell out po siya ng kaniyang talent. Kaya, tingnan po natin sa Biblia, ano po yung mga abomination before God sa isang taong nanglalait sa kapwa. So, in Luke chapter 14, verse 11, sabi niya, everyone who exalts himself will be humbled. Humble po ng Diyos ang isang taong masyadong mapagmataas at ang isang tao na nakikiapid sa kapwa niya, sex. Sa Romans chapter 1 verses 26 to 27, sabi niya, men who committed shameless act with men and receive in their own person due penalty for their sins. And in Leviticus chapter 20 verse 13, if a man cohabits of the same or with the same man is an abomination to God and must be put to death. So, nakita po natin na accordingly, si Vice Ganda is not remorseful. Hindi po daw siya mag-a-apologize because he did nothing wrong. So, tingnan po natin kung ano po ang kahihinatnan ng pagsuspende ng ABS-CBN imposing an internal ban for a 30-day period. At ang suspenso po include on-air appearances across all platforms including TV, radio, and digital. Ang reason po ay ang pagmak niya kay former President Duterte at ang panglait niya kay Senator Marcoleta sa mukha nito, kung katawa-tawa ba. Ang impact ng suspenso will likely affect his visibility and the endorsements or ang mga sponsor niya, affecting promotional opportunities for the showtime. Ang future na niya ay depende po on how the network navigates the fallout. It is not likely that he would apologize because he said he did nothing wrong. Kaya, ewan ko kung acceptable yun na pagkatapos mong ganyan sa kapwa mo, na gawin mong subject for your entertainment, will just apologize and not, be penalized for it. So, extended suspension or the termination of contract may eventually ensue, depende po sa magnitude ng impact sa showtime na yan, kasi I don't think ang mga endorser ay mag-advertise pa rin, ang magpo-promote pa rin sa kanya, especially so that Senator Marcoleta, and I think as of yesterday, unanimously, all the senators have supported that yung mga online gaming ng sabong na yan ay ayaw ng lahat, unanimous ng mga senadores. So, Marcoleta called this person, hindi nga niya pinangalanan ang artistang ito, na napakawalang hiya. Mocking not only FRD but saying, wow, Senator Grace Bo, tawang-tawa ka, tingnan mo ang mukha ni Senator Marcoleta kung matatawa ka. Yun nga, yung mga buzzers niya are saying, bakit maganda ka ba to warrant na manglait ka sa kapwa mo, na parang brinabrand mo na katawa-katawa din ang mukha ni Senator Marcoleta. So, itong pag-i-endorse ni Vice sa mga online gambling, sabi ni Senator Marcoleta, made this industry grow.
dahil sa mga endorsement like Vice Ganda's partnership with DG Plus, operator ng Game Zone. Salamat po sa pakikinig. Yun nga, sana ang mga ganitong artist ay medyo maghinay-hinay na sa party affiliation, na of course may mga pribado kang decision making naman na mang-endorso sa mga political party na gusto mo, pero siguro naman mag-isip ka rin sa ramification ng mga pinagagawa mong mga statements na hindi yan pangbabastos na ng pagkatao or sa image. Sa Amerika po ang tawag yan racial slur. Yung manglait ka sa color, sa appearance, sa laki ng body. Actually, if you have seen down, kita mo yung aking video na tayo meron din, although it is not gender-based, ang isang pangbabastos sa pag-point ng image ng tao ay may fall sa anti-bastos law na pinapublic shame mo ang isang tao dahil sa kaniyang laki, sa kaniyang kulay, sa kaniyang hugis ng mukha or karakteristik ng kaniyang pagkatao, na siya ay pinapahiya mo at nilalait mo in public. Thank you for subscribing, commenting, and liking my vlog. Next po na i-upload natin ang tungkol po sa Senate staff ni Senator Padilla na allegedly ay nag-i-smoke ng marijuana, and then yung isang issue also about sa mga pangyayari ng ating FPRRD sa The Hague.